10, 15 taon ng pagtitiis, para lang matuklasan na ang asawa mo, ang iyong biyenan, pati ang kamag-anak nilang nagpanggap na katulong, ay may lihim na planong nakawin ang lahat ng mayroon ka. Narinig ko mismo ang usapan nila sa telepono, tungkol sa isang malaking deposito, para bilhin ang sarili nilang kinabukasan gamit ang aking pawis. Sa bawat bulong nila, may nagising sa loob ko. Hindi ito matatapos sa kanilang gusto. Bago ka magpatuloy, mag-subscribe ka muna, baka sa katahimikan mo, may isang kwentong para sa iyo. Ako si Elena. 45 taong gulang. Akala ko noon, sapat na ang mapalaki ang mga anak, at wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Ngunit may isang araw na natuklasan ko, may mga bagay na hindi lahat ng ibinigay mo ay babalik sa iyo. Ang araw na iyon, ang aming ika-10 anibersaryo ng kasal, ay dapat puno ng pag-ibig at kasiyahan, ngunit ito ang naging simula ng aking paghihiganti. Hindi ko kailanman inakala na sa mismong santuwaryo na itinayo ko, sa aming marangyang banyo na ako mismo ang nagdisenyo, doon magaganap ang pinakamarumi at pinakamalupit na pagtataksil. Sa isang iglap, ang aking tahanan ay naging entablado ng isang trahedya, at ako, mula sa pagiging isang asawang buong pagmamahal na nagbigay ng lahat sa kanyang asawa, ay napilitang maging isang direktor. Nagtatanghal ng isang partido na hindi kailanman malilimutan ng aking asawa at ng kanyang pamilya. Maaga akong umuwi noon. Pinaghandaan ko ang araw na iyon ng matagal, kinansela ang isang mahalagang pulong sa aking Elena's Touch Wellness Center upang personal na makapagluto ng isang espesyal na hapunan para kay Ricardo. Dumaan pa ako sa isang wine shop para pumili ng pinakamasarap na imported wine, isang paborito ni Ricardo. Punong-puno ng simpleng kaligayahan ang aking puso, iniisip ang kanyang ngiti at gulat sa lahat ng aking inihanda. Ngunit nang pumasok ang aking sasakyan sa driveway ng aming villa, napansin ko agad ang kakaiba. Nakabukas ng bahagya ang pangunahing pinto, hindi nakakandado gaya ng dati. Sumimangot ako. Ngunit naisip kong baka si Annalisa lang, ang aming batang katulong, ang lumabas saglit para itapon ang basura at nakalimutang isara. Pumasok ako sa bahay, dala ang mga pinamili at ang bote ng alak. Ang malawak na villa ay hindi pangkaraniwang tahimik. Karaniwan, sa oras na ito, sasalubungin ako ni Annalisa, masiglang magtatanong tungkol sa aking araw, ngunit ngayon, wala ni isang kaluluwa. Annalisa, dumating na ba si Ricardo? Malakas kong tanong. Walang sumagot, tanging katahimikan. Baka umuwi na sa probinsya niya ang bata, gaya ng pinahintulutan ko ilang araw na ang nakalipas. Malamang, hindi pa rin dumating si Ricardo mula sa trabaho. Mas marami akong oras para maghanda, mas magiging malaki ang sorpresa. Inilapag ko ang mga gamit sa kitchen counter, inalis ang aking business jacket, at nanatiling nakasuot ng manipis na sutlang damit, sinimulan kong ayusin ang lahat. Nang dumaan ako sa sala, napansin ko ang pinto ng aming pangunahing banyo sa ibabang palapag. Nakabukas ng bahagya ang pinto, na sa teorya ay eksklusibo para sa aming dalawa lamang, at mula sa loob ay may mahinang ilaw na lumalabas. Naririnig ko ang tunog ng tubig na umaagos. Hindi ito tunog ng shower, kundi ang regular at may ritmong pagpuno ng jacuzzi. Bumilis ang tibok ng aking puso. Nasa bahay na si Ricardo. Bakit hindi niya ako sinabihan? Malamang gusto rin niya akong sorpresahin. Umiti ako sa ideyang iyon. Lumapit ako ng dahan-dahan, iniisip na takutin siya, ngunit nang ilang hakbang na lang ako mula sa pinto, bigla akong huminto. Patuloy ang tunog ng tubig, ngunit ngayon ay may kasamang isa pang tunog. Tawanan, hindi isa, kundi 2 tao. Isang malalim at mainit na tawa, pamilyar hanggang sa huling hininga, kay Ricardo, at isa pang matinis at malinaw na tawa, ang boses na naririnig ko araw-araw. Ay, ang tanga mo, Ricardo, iyon ang boses ni Annalisa. Kumulo ang dugo ko. Buong katawan ko ay naparalisa, na parang nakuryente. Hindi ito maaaring totoo. Baka mali lang ang narinig ko. Umalis na si Annalisa.
Siguradong bukas lang ang telebisyon sa loob. Kumapit ako sa absurdong palusot na iyon, inilagay ang aking nanginginig na kamay sa dingding, ngunit ang mga tunog na sumunod ay sumira sa anumang pagtatangka ng paglilinlang sa sarili. Ang pagbuhos ng tubig, mga bulong, at mga mahinang ungol na hindi maaaring mapagkamalan. Parang libu-libong karayom na mailason ang tumusok sa aking tainga, tumagos sa aking dibdib at bumaba sa aking puso. Naramdaman kong umikot ang mundo sa paligid ko, na hindi na ako kayang suportahan ng aking mga binti. Kumapit ako ng mahigpit sa dingding, nanginginig, at lumapit upang sumilip sa butas ng pinto. At doon ko nakita. Isang imahe na marahil ay hindi ko malilimutan kahit sa kabilang buhay. Sa gitna ng usok, sa ilalim ng mainit na dilaw na ilaw ng banyo, si Ricardo, ang lalaking pinagsaluhan ko ng aking buhay sa loob ng 10 taon, ay nakalubog sa jacuzzi, at nakaupo sa harap niya, walang anumang suot, ay si Annalisa. Nakasandal siya sa gilid ng banyo, ang kanyang mahahabang binti ay nakapatong sa balikat ng aking asawa. Hinihilot niya ang hubad na likod nito habang kinakausap at nginingitian ng may pagmamahal. Naliligo silang magkasama sa aking banyo, sa aking bahay, sa mismong araw ng aming 10th anibersaryo ng kasal. Nakakasuklam. Kakaiba, ngunit hindi ako umiyak. Walang lumabas na luha. Ang matinding sakit ay tila nagbago sa isang bagay na iba, isang bagay na malamig at matalim. Naramdaman ko na parang may isang halimaw na kakagising lang mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Umalis ako ng tahimik, hakbang-hakbang, nang walang ingay. Hindi ako sumigaw, hindi ko binunggo ang pinto, wala akong ginawa sa mga karaniwang ginagawa ng isang asawang niloko. Walang laman ang aking isip, ngunit sa parehong oras, ito ay labis na maliwanag. Agad akong umakyat sa 2nd palapag. Pumasok ako sa aming kwarto at pagkatapos ay sa kwarto ni Annalisa. Binuksan ko ang kanilang mga aparador. Nang may nakakakilabot na kalmado, sinimulan kong kolektahin ang lahat ng kanyang damit, mula sa mamahaling mga suit ni Ricardo at mga sutlang damit ng brand hanggang sa huling piraso ng panloob na damit. Kinuha ko ang lahat nang walang iniwan. Kinuha ko rin ang kanilang mga tuwalya, mga cellphone, at mga wallet na nasa mga nightstand. Dinala ko ang lahat sa ibabang palapag at inihagi sa isang madilim na sulok ng bodega. Pagkatapos ay bumalik ako sa pasilyo patungo sa banyo. Ang kanilang mga tawanan at laro ay naririnig pa rin, nakakasuklam at matinis. Dahan-dahan kong isinara ang pinto, kinuha ang bungkos ng mga susi mula sa aking bag at hinanap ang susi ng pangunahing banyo. Isinaksak ko ito sa kandado. Ang tunog ng metal laban sa metal ay lumikha ng isang tuyong click. Inikot ko ang susi. May pangalawang kiklik na tumunog. Nakakulong sila, ganap na hubot-hubad, walang damit, walang cellphone, walang takas. Pagkatapos nito, naglakad ako ng mahinahon patungo sa sala at umupo sa malambot na leather na sofa. Kinuha ko ang aking cellphone, mabilis na pinagulong ang aking daliri sa screen, at binuksan ang WhatsApp. Hinanap ko ang chat group na may magandang pangalang Kay Pamilya Reyes, kung nasaan ang aking mga biyenan, mga tiyuhin, at mga pinsan ni Ricardo. Huminga ako ng malalim at nagsulat ng isang mensahe na may masaya at masiglang tono. Magandang gabi sa inyong lahat. Mayroon akong malaking sorpresa. Ngayong gabi, ipagdiriwang natin ang aming anibersaryo na may isang napaka-espesyal na party. Gusto kong imbitahan kayo lahat, mga magulang, tiyuhin, pinsan, na pumunta ngayon din upang ipagdiwang ito kasama kami. Magkakaroon ng isang pagtatanghal sa tubig na talagang kahanga-hanga na sisiguraduhin kong hindi ninyo malilimutan kailanman. Pindot ko ang key send. Tumunog ang notification. Inilapag ko ang cellphone sa mesa, sumandal sa sofa at ipinikit ang aking mga mata. Naririnig ko na ang mga katok sa pinto at ang mga sigaw ng takot mula sa banyo. Isang malamig na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Ang aking sorpresang partido ay nagsisimula pa lamang, 10 taon na ang nakalipas. Ako si Elena,
isang dalagita noong panahong iyon, 26 na taong gulang, may maliwanag na kinabukasan sa harap ko. Katatapos ko lang makakuha ng full scholarship para sa master's degree sa Business Administration sa isang prestihiyosong unibersidad sa London, isang gintong tiket na pinaghirapan ko ng walang humpay. Lahat ng aking pamilya at mga kaibigan ay natuwa para sa akin. Sinabi nila na malapit na akong lumipad patungo sa isang mas malaking kalangitan. Ngunit doon ko nakilala si Ricardo. 2 taon siyang mas matanda sa akin, direktor ng marketing sa isang subsidiary ng kumpanya kung saan ako nag-intern. May elegante siyang hitsura, isang mainit na ngiti, at isang galing sa pagsasalita na kayang tunawin ang pinakamalamig na puso. Nililigawan niya ako ng paulit-ulit at may pagiging romantiko. Hindi niya ako pinangakuan ng mga malayong bagay. Sinabi lang niya, manatili ka rito sa akin, Elena. Hindi kailangang malayo ang iyong langit. Maaari itong maging dito sa aking mga bisig. At ako, isang babaeng laging matatag, ay sumuko. Ipinagpalit ko ang aking pangarap sa London, ang scholarship, ang maipapangakong karera na naghihintay sa akin. Pinili ko siya. Pinili ko ang isang kinabukasan na akala ko ay puno ng araw at asul na dagat. Ang aming kasal ay ipinagdiwang ng may basbas ng lahat. Ang aking mga magulang, kahit medyo nalungkot para sa kanilang anak, ay nakaramdam ng ginhawa nang makita akong masaya. Ang aking biyanang babae, si Aling Celia, ay noon ay isang hindi kapanipaniwalang mapagkumbaba na babae. Hawak niya ang aking kamay at pinayuhan ako, Elena, si Ricardo ay medyo bata at may kaluluwa ng artista. Ngayon na ikaw ay nasa bahay, maging asawa niya at kaibigan din gabayan mo siya para sa akin, gusto mo. Mula ngayon, ikaw ang aking anak. Naluha ako sa damdamin at ipinangako ko sa aking sarili na mamahalin ang pamilyang ito na parang sa akin. Ang mga unang taon ng pag-aasawa ay pulos matamis. Nakatira kami sa isang maliit na apartment na inuupahan, ngunit laging puno ng tawanan. Nagpasya akong huwag magtrabaho para sa iba. Sa maliit na puhunan na ibinigay sa akin ng aking mga magulang bilang dote, binuksan ko ang isang maliit na spa na espesyalista sa mga herbal treatment. Ito ang aking hilig at gusto kong gawin itong aking karera. Buong suporta si Ricardo sa akin. Gawin mo ang gusto mo, sabi niya. Ang iba, ako na ang bahala. Ngunit ang buhay ay hindi isang kwento ng engkanto. Sa simula, ang aking spa ay nagkaroon ng maraming paghihirap at hindi rin maganda ang takbo ng trabaho niya. May mga oras na halos ilang daang piso na lang ang natitira sa amin para sa isang linggo, ngunit hindi kami nawalan ng pag-asa. Nagtatrabaho ako hanggang gabi, nagsasaliksik ng mga produkto, ako mismo ang nag-aasikaso sa mga kliyente. Pagkatapos ng kanyang trabaho, tinutulungan niya akong mamahagi ng mga flyer at maglinis ng lugar. Sa mga panahong iyon ng paghihirap, lalong lumakas ang aming pagmamahalan. Akala ko, kasama siya sa aking tabi, malalampasan ko ang anumang balakid. Nagbunga ang pagsisikap. Ang aking spa ay nagsimulang makilala. Dumami ang mga kliyente araw-araw. Mula sa isang maliit na lugar, pinalawak ko ito sa isang chain ng 3 malalaking spa sa lungsod. Nagsimulang umagos ang pera. Ang una kong ginawa ay hindi para bilhan ang aking sarili ng mga bagay, kundi isang villa sa isang bagong subdivision, isang maluwag na bahay na may hardin upang maging komportable ang aking mga biyenan kapag dumadalaw. Hindi ako nag-alinlangan na ipangalan ang bahay sa aming dalawa. Akala ko, ito ay bunga ng aming sama-samang pagsisikap. Binili ko si Ricardo ng isang mamahaling sasakyan upang makapaglibot siya ng komportable, upang hindi niya kailangang maranasan ang init o ulan. Binigyan ko ang aking biyenan, si Aling Celia, ng mga alahas na diamante at mga brand na bag na noon ay pinapangarap niya lang tingnan sa mga magasin. Binigyan ko ang kapatid ni Ricardo ng matatag na trabaho sa kumpanya ng isang kaibigan. Ginawa ko ang lahat ng walang pag-aalinlangan, sa simpleng ideya na sila ang aking pamilya.
Si Ricardo, sa matatag na suportang pinansyal na ibinigay ko sa kanya, ay mabilis ding umangat sa kanyang trabaho. Na-promote siya bilang general manager ng marketing at naging isang matagumpay at malinis na tao. Mas naging abala siya, ngunit ang pagmamahal niya sa akin ay tila hindi nagbago. Tinatawagan niya ako tuwing tanghali, binibilhan ako ng mga sorpresang regalo, binubulungan ako ng mga salita ng pagmamahal tuwing gabi. Ang tagumpay na mayroon ako ngayon ay malaking bahagi ay dahil sa iyo, sabi niya palagi. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Sumisid ako sa mga salitang iyon. Pinagmamalaki ko hindi lamang ang aking profesional na tagumpay, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng isang asawang labis na nagmamahal sa akin at isang pamilyang biyenan na pinahahalagahan ako. Akala ko ako ang pinakamasayang babae sa mundo. Hindi ko alam na ang lahat ay ilusyon, na sa likod ko, ang asawang pinagkakatiwalaan ko ng bulag ay gumagamit ng ningning na ibinigay ko sa kanya upang bumuo ng ibang mundo, isang makasalanang mundo kung saan ako ay isang malabong anino lamang. At hindi ko rin alam na ang aking desisyon na pag-aanin ang mga pasani ng aking asawa dahil sa purong pagmamalasakit ay magiging aksyon ng pagbubukas ng pinto sa isang makamandag na ahas upang sirain ang aking tahanan. Ang aming buhay ay nagpatuloy sa huwad na kapunuan na iyon. Lumalago ang aking mga spa. Ang trabaho ni Ricardo ay lalong lumalalim at madalas siyang kailangan magbiyahe para sa trabaho, asikasuhin ang mahahalagang kasosyo hanggang hating gabi. Lubos ko itong naunawaan. Naunawaan ko ang pressure ng isang lalaki sa mataas na posisyon. Nilimitahan ko lang ang sarili ko sa pagsuporta sa kanya sa likod. Inaalagaan ang kanyang pagkain at pahinga. Nasasaktan akong makita siyang umuwi ng pagod at kailangan pang labahan at plansahin ang sarili niyang damit. Naawa ako. Paano kung kumuha tayo ng katulong para tulungan tayo sa bahay, mahal? Iminungkahi ko. Nitong huli, mukha kang pagod. Sa tulong ng isang tao sa mga gawaing bahay, mas marami kang oras para makapagpahinga. Sa simula, tumanggi si Ricardo. Hinawakan niya ang aking kamay, sa tinig na may damdamin, hindi na kailangan, mahal ko. Kaya ko ito. Ayoko ng ibang tao sa bahay. Mawawala ang ating pagiging pribado. Nang marinig ko iyon, lalo pang lumaki ang pagmamahal ko sa kanya. Ngunit pagkatapos kong paulit-ulit na igiit, na nagsasabing abala rin ako at wala nang gaanong oras para alagaan siya gaya ng nararapat, ayaw man ay sumang-ayon siya. Sige, gagawin ko ang gusto mo, ngunit kailangan nating makahanap ng mapagkakatiwalaan at diskretong tao, ha? Ayoko ng mga taong pakialamero at sismoso. At doon lumitaw si Annalisa. Inirekomenda siya ng isang malalayong kamag-anak ni Aling Celia, ang aking biyenan. Sa unang pagkakataon na nakita ko siya, maganda ang kanyang impresyon sa akin. Siya ay isang dalagita na halos 19 o 20 taong gulang pa lamang, may mukhang bilog at malalaking itim na mata na laging tumitingin sa iba ng may pagkamahiyain at pag-aalinlangan. Ulila sa ama mula pa noong bata pa siya, at ang kanyang ina ay laging may sakit. Mayroon siyang ilang maliliit na kapatid na nasa edad na ng pag-aaral. Kinailangan niyang huminto sa pag-aaral upang pumunta sa lungsod at maghanap ng buhay, kwento ng kamag-anak. Nang marinig ko ang kanyang kwento, nakaramdam ako ng malalim na pagmamalasakit. Tiningnan ko ang payat at maputlang dalagitang iyon na may lumang at punit-punit na damit at naantig ang aking puso. Nagpasya akong kunin siya agad-agad na may sweldo pa nga na mas mataas kaysa sa ibang mga empleyado na mas may karanasan. Tinrato ko siya na parang isang nakababatang kapatid. Binilhan ko siya ng mga bagong damit, binigyan ko siya ng lahat ng kailangan niya para sa kanyang personal na pangangalaga. Annalisa, ituring mo itong sarili mong bahay. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin, sabi ko sa kanya. Pinatunayan ni Annalisa na siya ay isang hindi kapanipaniwalang masipag at diskretong empleyado. Ginagawa niya ang lahat ng gawain, mula sa paglilinis at pagluluto hanggang sa paglalaba ng damit, ng perpekto.
Magaling siyang magluto at laging alam kung paano iba-ibahin ang mga menu upang umayon sa aming panlasa. Siya ay tahimik, laging ginagawa ang kanyang trabaho ng walang imik, hindi kailanman nakikialam sa mga gawain ng bahay. Lubos akong nasisiyahan. Akala ko natagpuan ko na ang perpektong tao. Si Ricardo sa simula ay tila medyo nailang, ngunit unti-unti siyang bumukas. Pinupuri niya ang luto ni Annalisa, ang kanyang kasipagan. Ang aking biyenan, si Aling Celia, tuwing dumadalaw ay pinupuri rin siya. Ang batang ito ay isang kayamanan, mabilis, malinis at mabait pa. Elena, anak, maganda ang iyong paningin sa mga tao. Hindi ko alam na sa likod ng inosente at mahinang anyo na iyon ay nagtatago ang isang kalkulasyon na puno ng mali siya. Hindi ko alam na ang aking kabutihan ay naging isang kasangkapan, isang pasaporte para sa kanya upang makapasok sa aking bahay at kunin ang lahat ng akin. Ang mga unang senyales ay napakahalaga, kaya't hindi ko napansin ang mga ito. Minsan, pagbalik ko mula sa isang business trip, nakita ko sa mesa sa kainan ang isang vase ng puting liryo, ang mga bulaklak na kung saan ako ay allergic. Tinanong ko siya at si Annalisa. Nang nanginginig, ay sumagot, nakita ko po na maganda kaya binili ko para palamuti. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po alam na allergic kayo. Agad na ipinagtanggol ni Ricardo si Annalisa. Hayaan mo na, mahal. Hindi alam ng bata. Maganda ang intensyon niya. Huwag mo nang pagalitan. Naalaala ko rin ang isinagot ko. Isang simpleng pagkakamali. Hindi ko alam na ito ay isang pagsubok, isang nakatagong paghamon. Pagkatapos, may mga pagkakataon na nahuli ko si Annalisa na nakasuot ng masyadong hubad na tank top o maliliit na shorts habang naglilinis ng bahay. Nang makita niya ako, agad siyang nagtakip ng jacket na may mukha ng pagmamataw. Pasensya na po, ma'am. Nabasa po lahat ng damit ko kaya ito lang po ang nasuot ko sandali. Muli, ipinagtanggol ni Ricardo si Annalisa. Sa init na ito, normal lang na magsuot ng ganito ang bata para mas presko. Masyado kang mahigpit. Tayong tatlo lang naman sa bahay, walang pakialam ang iba. Muli akong nanahimik. Sinisik ko ang aking sarili. Masyado akong mahigpit, masyado akong nagdududa, ngunit lalong lumala ang mga bagay. Sinimulan kong mapansin ang mga kakaibang tingin na ibinibigay ni Ricardo kay Annalisa. Mga tingin na lihim na tumatagal ng mas mahaba kaysa sa normal, ang mga pagkakataon na aksidenteng nahawakan niya ang kamay nito habang nagbibigay ng isang bagay, ang mga biro na may medyo mas intimate na tono. Nakaramdam ako ng isang bahagyang pagkabalisa, ngunit tuwing sinusubukan kong sabihin ang isang bagay, pinipigilan niya ito ng mga ganap na lohikal na dahilan. Inosente at kahabag-habag ang bata. Huwag mo siyang ganyanin. Ikaw ang amo. Kailangan mong maging mas mapagbigay. Huwag mong hayaang sirain ng mga walang kwentang selos ang kapaligiran ng pamilya. Ginawa niyang pagiging makasarili at kamalditan ang aking lehitimong pag-aalala. Bumuo siya para kay Annalisa ng isang perpektong imahe ng biktima, isang inosenteng dalagita na inaapi ng isang mahirap na amo. At ako, sa pagtatanghal na iyon, ay naging kontrabida ng hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na habang ako ay nagdurusa sa likod, isang makasalanang relasyon ang nagsimulang lumago, naghihintay ng tamang oras upang mamukadkad sa aking sariling bahay. Ang pakiramdam ng pagkabalisa ay parang isang madilim na ulap. Sa simula, isang maliit na batik lamang sa abot tanaw, ngunit ito ay lumalaki at kumakalat hanggang sa takpan ang buong asul kong kalangitan. Sinubukan kong itapon ang mga negatibong iniisip, sinasabi sa aking sarili na masyado lang akong sensitibo. Ngunit ang mga kakaibang kilos ni Ricardo at Annalisa ay lalong naging madalas, lalong naging halata, na pumipigil sa akin na manahimik. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. Sinimulan ni Ricardo na bigyan ng hindi karaniwang atensyon ang kanyang hitsura. Bumili siya ng mas maraming bagong damit, sinimulan niyang gumamit ng mas mamahaling pabango, at mas maraming oras siyang ginugol sa harap ng salamin tuwing umaga.
Kapag tinatanong ko, umiti lang siya. Kailangan kong ingatan ang aking imahe, hindi ba? Ang asawa ko ay isang dakilang negosyante. Ang paliwanag ay tila matamis, ngunit naramdaman kong mayroong hindi tama. Hindi siya nagbabago para sa akin, kundi para sa ibang tao. Pagkatapos ay mayroong mga gabing sinasabi niyang kailangan niyang makipagkita sa mga kasosyo, ngunit umuwi siya ng walang amoy ng alak, tanging amoy lang ng kanyang sariling pabango. Nagsimula rin siyang makatanggap ng mga lihim na tawag sa telepono. Madalas siyang lumabas sa balkonahe, isinasara ang salamin na pinto upang makipag-usap. Kung lumalapit ako, mabilis siyang magbaba ng telepono. Bagay sa kumpanya. Wala lang, mahal, sabi niya. Ang kanyang pagiging lihim ay labis na nakairita sa akin. Nagsimula kaming magkaroon ng maliliit na pagtatalo, tahimik na tensyon. Ang kapaligiran sa bahay ay hindi na kasing init tulad ng dati. At doon, isang gabi, natuklasan ko ang unang ebidensya, isang ebidensya na hindi mapapasubalian. Habang kinokolekta ko ang kanyang maruruming damit para ilagay sa washing machine, natuklasan ko ang isang bakas ng pulang lipstick na kulay cherry sa kwelyo ng kanyang puting kamiseta. Kumirot ang aking puso. Alam kong sigurado na hindi ito ang aking lipstick. Iba ang kulay na ginagamit ko at hindi ako sanay na mag-iwan ng marka sa damit ng aking asawa. Nanigas ako sa banyo, hawak ang kamiseta sa aking kamay, pakiramdam ko ay hawak ko ang kutsilyong kakatapos lang sumaksak sa akin. Hindi ako gumawa ng eksena noon. Sinubukan kong manatiling kalmado. Inilapag ko ang kamiseta sa tabi at hinintay na lumabas si Ricardo mula sa shower. Nang lumabas siya na may tuwalya sa paligid ng kanyang baywang, ipinakita ko sa kanya ang kamiseta, pinipilit na hindi manginig ang aking boses. Maaari mo bang ipaliwanag ang bakas na ito ng lipstick? Tiningnan ni Ricardo ang mansa at nagbago ang kanyang mukha sa isang sandali, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang komposisyon at tumawa pa nga ng natural. Ito sigurado ay nangyari noong hapunan kasama ang mga kasosyo. Masyadong nalasing ang kalihim nila at aksidenteng nadikit sa akin. Kalokohan lang iyan, mahal. Huwag kang gumawa ng masamang ideya. Lumapit siya para yakapin ako, ngunit lumayo ako ng isang hakbang, tinitigan siya ng may matinding lamig. Aksidente lang, sigurado ka? Naman, sabi niya ng may matatag na boses. Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Sa loob ng 10 taon, niloko ba kita kahit minsan? Ang kanyang tanong ay parang isang patalim na umiikot sa aking sugat. Sa loob ng 10 taon, bulag akong nagtiwala sa kanya, at ang pagtitiwala na iyon ngayon ay nagpaparamdam sa akin na isang tanga. Sige, hindi na ako magtatalo. Hahayaan kong ako mismo ang maglaban ng kamisadentong ito para maging malinis. Sabi ko at tumalikod. Iniwan siyang nalilito sa kwarto. Ngunit hindi ko nilabhan ang kamiseta. Maingat ko itong inilagay sa isang bag at itinago sa aking aparador. Ito ang magiging unang ebidensya. Mula ng gabing iyon, hindi na ako ang simpleng Elena na dati. Sinimulan ko ang aking sariling imbestigasyon, isang tahimik at masakit na imbestigasyon. Sinimulan kong bigyang pansin ang lahat. Ang iskedyo ni Ricardo. Itinala ko ang mga pagkakataong sinasabi niyang magbiyahe para sa negosyo, ang mga pagkakataong huli siyang dumating. Sinuri ko ang mga gastos ng aming joint account. Natuklasan ko ang mga hindi karaniwang pag-withdraw ng pera, mga pagbabayad sa mga lugar na hindi niya kailanman nabanggit sa akin. Sinimulan ko ring obserbahan si Annalisa. Nakikita ko siyang gumagamit ng cellphone ng patago sa oras ng kanyang trabaho. Minsan, dumaan ako sa kanyang kwarto at nakita ko siyang yakap-yakap ang isang malaking teddy bear. Ang parehong teddy bear na nakita kong dinala ni Ricardo sa bahay ilang araw na ang nakalipas. Sinabi niya na ito ay regalo sa kaarawan ng anak ng kanyang boss. Ang aking biyenan, si Aling Celia, ay kumikilos din ng napakakaiba. Madalas siyang dumating sa bahay, ngunit hindi para bisitahin ako, kundi para kausapin si Annalisa.
Madalas silang umupo sa kusina at magbulungan. Kapag lumitaw ako, agad silang tumatahimik at nagbabago ng trivia na paksa. Binigyan din niya ng regalo si Annalisa, isang magandang hair clip, isang facial cream. Mas maganda ang trato niya kay Annalisa kaysa sa akin. Naramdaman kong may isang madilim na alyansa ang nabubuo sa aking sariling bahay at ako ay inaalis. Ang pagdududa, ang kalungkutan, at ang pakiramdam ng pagtataksil ay lumalamon sa aking kaluluwa. Mas naging tahimik ako, mas nareserba. Si Ricardo, nang mapansin ito, ay nagkunwari ng pag-aalala. Ano ang nangyayari sa iyo nitong huli? Lagi kang mukhang pagod at malalim ang iniisip. Kung mayroong nag-aalala sa iyo, kailangan mong sabihin sa akin. Ginampanan niya ang papel ng isang mapag-alagang asawa ng perpekto, habang siya ang dahilan ng lahat ng aking pagdurusa. Umiti lang ako ng mahina at umiling. Wala lang, marami lang akong trabaho. Hindi ko masabi sa kanya ang totoo. Wala pa akong sapat na ebidensya. Kung gagawa ako ng eksena ngayon, itatatwan nila ang lahat at ako ay magiging isang selosa at paranoid na asawa. Kailangan kong maghintay, mangalap ng mas maraming ebidensya. Kailangan ko ng matibay na ebidensya, isang ebidensya na hindi mapapasubalian upang ilantad ang lahat. At hindi ko alam na ang aking susunod na desisyon, isang desisyon na tila napakamoderno at matalino, ang magdadala sa akin ng pinakakahindik-hindik na ebidensya. Ang mabuhay sa ilalim ng iisang bubong kasama ang mga taong pinaghihinalaan mong niloloko ka ay isang pagpapahirap. Araw-araw, kailangan kong magsuot ng maskara, magkunwari ng kagalakan, magkunwari ng pagtitiwala habang ang aking puso ay umiikot sa sakit at pagdududa. Alam kong hindi ako maaaring magpatuloy ng ganito. Kailangan kong malaman ang totoo, gaano man ito kalupit. At doon ay may isang ideya na lumitaw sa aking isip. Mga kamera. Sa panahong ito ng teknolohiya, walang makapaglalabas ng katotohanan ng mas epektibo kaysa sa mga elektronikong matang iyon na hindi kailanman natutulog. Sa ilalim ng dahilan ng pagtiyak sa kaligtasan ng bahay, iminungkahi ko kay Ricardo na mag-install ng sistema ng surveillance camera. Siya, marahil upang hindi magmukhang kahina-hinala, ay agad na sumang-ayon. Magandang ideya, mahal. Nitong huli, mahirap ang seguridad. Ang pag-install ng mga kamera ay magbibigay sa atin ng mas maraming kapayapaan ng isip. Ipinakita pa niya ang kanyang pagiging masigasig sa pamamagitan ng personal na pagkontak sa isang kumpanya ng instalasyon, ngunit naunahan ko na siya. Sinabi ko sa kanya na mayroon akong kaibigan sa sektor na iyon na maaaring gawin ito sa mas mababang presyo at masiguro ang aming pagiging pribado. Siyempre, ito ay isang palusot lamang. Ako mismo ang nagsaliksik at pumili ng isang uri ng napakaliit na nakatagong kamera na perpektong makakapagtago at direktang makakakonekta sa aking cellphone. Sa araw na iyon, humingi ako ng day off sa trabaho, sinasabing ito ay para sa pagsubaybay sa instalasyon. Ipinagawa ko sa tekniko ang pag-install ng mga normal na kamera sa mga nakikitang lugar tulad ng pasukan, hardin, at sala, ngunit sa parehong oras, lihim kong inilagay ang mga microkamera sa mga lugar na sa tingin ko ay pinakasensitibo. Isang nakatago sa desk clock sa sala, nakaharap sa sofa, isa pa na nakakubli bilang charger ng cellphone sa opisina ni Ricardo, at ang huli ay inilagay ko sa isang discreet na sulok ng kusina. Hindi ako nangahas na maglagay ng isa sa kwarto. Marahil isang bahagi sa akin ay natatakot pa ring harapin ang pinakamasamang eksena. Sa mga unang araw, tila normal ang lahat. Sa pamamagitan ng screen ng aking cellphone, nakita ko lamang ang pang-araw-araw na gawain. Patuloy na masipag na nagtatrabaho si Annalisa. Si Ricardo ay pumupunta at umuuwi mula sa trabaho sa kanyang mga oras. Natanong ko ang aking sarili kung masyado lang akong nag-iisip, ngunit isang Miyerkules ng hapon, habang ako ay nasa opisina, nakatanggap ako ng notification ng paggalaw mula sa kamera sa sala. Binuksan ko ang aplikasyon. Umuwi si Ricardo ng mas maaga kaysa sa karaniwan.
Sinabi niya sa akin na mayroon siyang mahalagang pulong na magtatagal hanggang gabi. Isa pang kasinungalingan. Pumasok siya sa bahay, tumingin sa paligid at dumiretso sa kusina kung saan naghahanda ng hapunan si Annalisa. Lumipat ako sa kamera sa kusina at doon ko nakita. Lumapit si Ricardo mula sa likod, inilagay ang kanyang mga braso sa baywang ni Annalisa at niyakap siya. Hindi man lang siya lumaban, sa halip, inilagay niya ang kanyang ulo sa balikat nito, mahinang tumatawa. Nagbulungan sila. Mula nang masilayan ni Elena ang nakamamatay na bidyo, tila ba isang malalim na bahagi ng kanyang pagkatao ang namatay at pinalitan ng isang bagong nilalang. Ang dati mapagtiis at mapagmahal na asawa ay tuluyan ang naglaho, nagbigay daan sa isang babaeng matalino at kalkulado, na ang bawat galaw ay pinag-iisipan ng may matinding paglilihim. Wala na ang mga luha, wala na ang mga buntong hininga ng pagkabigo, tanging isang walang ingay na pagpupursige ang namayani sa kanyang puso. Araw-araw, matamis ang ngiti niya sa aspe, pinamamahalaan ang lahat ng perpekto, ngunit pagsapit ng gabi at pag-uwi sa bahay, isinusuot niya ang maskara ng pagod at pag-aalala, upang takpan ang bagyong bumubulong-bulong sa loob niya. Isang bagyong naglalaman ng mga desisyong malamig, na ang bawat patak ay nagsisilbing lakas upang ipagpatuloy ang kanyang plano. Isang tahimik na kontra-atake na pinangunahan niya sa ilalim ng gabay ng kanyang abogado, si Atty. David Reyes, isang taong napagkatiwalaan niya sa kanyang pinakamadilim na oras. Bawat patak ng oras ay ginamit niya ng buo. Sa likod ng mga ngiti at mahinahong pakikitungo, lihim siyang nagtatrabaho, isinasaayos ang bawat piraso ng ebidensya, bawat butil ng impormasyon na magsisilbing sandata niya sa darating na labanan. Buong pag-iingat niyang kinokopya ang lahat ng video mula sa mga nakatagong kamera, isa-isa niyang dina-download ang bawat bank statement, at walang palya niyang minarkahan ang bawat kahina-hinalang gastos ni Ricardo. Ang bawat sentimong ginamit para sa kanyang pambababae at pagsasamantala. Inipon din niya ang lahat ng papeles ng mga ari-arian, bahay man o sasakyan, at pati na rin ang mga siguro na nakapangalan sa kanya, bawat isa ay nagiging isang mahalagang dokumento sa kanyang binubuong hindi mapapasubalian na dosye. Isang imbaka ng katotohanang handang ilabas. Ang bawat ebidensya ay tila isang bala sa kanyang baril, handang paputukin sa tamang panahon, hindi siya nagmamadali, bagkus ay maingat na binubuo ang kanyang depensa, ang bawat detalye itinitiyak na walang butas. Kasabay nito, binubuo rin ni Elena ang sarili niyang plano sa pananalapi, isang matalas na galaw na sasamantalahin ang kahinaan at pagkabulag ni Ricardo. Sa pagpapanggap na kailangan niya ng malaking halaga ng kapital upang buksan ang ika-4 na sangay ng kanyang SPA, maingat siyang humingi ng tulong kay Ricardo, nagpapirma ng maraming papeles ng pagpapahintulot at paglilipat ng kapangyarihan. Si Ricardo, marahil dahil balisa ang kanyang konsensya, at nais patunayang siya ay sumusuporta sa asawa, ay pumirma ng hindi na binabasa ang mga nilalaman, bulag sa bitag na unti-unting isinasara sa kanyang paligid. Hindi niya alam na bawat stroke ng kanyang ballpen ay naghukay ng sarili niyang hukay. Sa mga dokumentong iyon, mayroong isang mahalagang papeles, isang notarized na pagpapahintulot na nagbibigay kay Elena ng ganap na kapangyarihan sa lahat ng ari-arian ng kanilang pagsasama. Gamit ang kapangyarihang iyon, lihim na inilipat ni Elena ang malaking bahagi ng kanilang pinagsamang ipon sa isang bagong bank account na nakapangalan sa kanya. Inilipat din niya ang mga mahahalagang kontrata ng negosyo ng SPA sa isang bagong kumpanya na lihim niyang itinatag, unti-unting bumubuo ng sarili niyang bangka ng kaligtasan. Isang sisidlan na magdadala sa kanya palayo mula sa papalubog na barko ng kanilang kasal, isang bangka na binuo niya sa gitna ng kanyang sariling bagyo. Ang kanilang tahanan ay naging isang malaking entablado, kung saan 4 na aktor ang nagtatanghal ng kanilang sariling drama, bawat isa ay may sariling papel na ginagampanan ng may buong husay. Si Ricardo at Annalisa, bagamat patuloy sa kanilang lihim na relasyon, ay naging mas maingat, tila ba natatakot na mahuli sa kanilang masamang gawain. Si Aling Celia naman ay patuloy sa kanyang papel bilang mapagkumbabang biyenan,
Paminsan-minsan ay tatawag upang kumustahin si Elena at payuhan itong maging mas matamis sa kanyang asawa. Isang payong lalong nagpatindi sa puot na nararamdaman ni Elena, sapagkat alam niyang ang biyenan niya ang nagpapakain sa apoy ng kataksilan. Samantala, si Elena ay gumanap bilang isang asawang pagod sa trabaho, malungkot dahil sa kapabayaan ng kanyang asawa, ngunit ganap na nagtitiwala sa kanya, isang pagtitiwalang kasinungalingan, ngunit epektibo. Sadyang gumagawa siya ng maliliit na pagtatalo at mga selos na walang saysay, upang lalo nilang isipin na siya ay inosente, isang hangal na asawang nagsiselos sa mga walang kwenta, isang maskara na perpekto niyang isinusuot. Ngunit sa likod ng lahat ng pagpapanggap na iyon, alam ni Elena na bawat isa sa kanilang mga gawa, bawat isa sa kanilang mga kasinungalingan, ay nasa ilalim ng kanyang maingat na pagmamasid. At darating ang panahon na ang lahat ng iyon ay ilalantad sa liwanag, upang harapin nila ang bunga ng kanilang mga panloloko, isang paglalahad na magiging kasing lupit ng kanilang mga ginawa. Isang linggo bago sumapit ang kanilang ika-10 anibersaryo, tila ba ilabis na masigla si Elena, isang masigla na nagtatago ng libo-libong tinik. Sa kanyang boses, na puno ng saya at pag-asa, sinabi niya kay Ricardo, "Mahal, malapit na ang ating ika-negatibo 10 anibersaryo. Gusto kong gumawa ng isang bagay na talagang espesyal para sa ating dalawa." Si Ricardo, na marahil ay nais bawiin ang kanyang mga kasalanan o kaya na may ipagpatuloy lang ang kanyang pagpapanggap, ay agad na sumagot, "Naman, mahal ko. Kung ano ang gusto mo, makukuha mo." Lihim na ngumiti si Elena. Alam niyang ito ang huling pagkakataon na siya ay magpapanggap, ang huling bahagi ng kanyang plano. Nagkunwari siyang nahihiya at sinabi niya, "Gusto kong ipaghanda ka ng isang romantikong hapunan para lang sa ating dalawa dito sa bahay. Iluluto ko ang paborito mong pagkain. Alalahanin natin ang mga lumang panahon, yung tayo lang magkasama, katulad ng mga araw na nagsisimula pa lang ang lahat." Niyakap siya ni Ricardo, at sa isang tinig na puno ng kaplastikan, nangako, "Sa gabing iyon, uuwi ako ng maaga. Ipinapangako ko na walang anumang pulong o kasosyo ang makahahadlang, tayong dalawa lang, mahal ko." Alam ni Elena na ito ang pinakawalang kahihiyang kasinungalingan na narinig niya mula sa kanya, ngunit hinayaan niya lang, dahil alam niyang ang kasinungalingang iyon ang magiging susi sa kanyang paghihiganti, ang tulay patungo sa katotohanan. Kinagabihan din, kinausap ni Elena si Annalisa, na tila ba ay isang kaibigan. "Annalisa, sa makalawa ay anibersaryo namin ng asawa ko. Maaari ka bang mag-day off at umuwi sa probinsya mo? Gusto kong magkaroon ng ganap na pagiging pribado kasama ang aking asawa, na kaming dalawa lang, na walang sinuman ang makagagambala," mahinahong sabi ni Elena, na tila ba ay walang alam, na tila ba ay walang hinala. Agad na tumango si Annalisa, nagpanggap na naiintindihan, nagkunwaring sumusunod sa kanyang amo, ngunit alam ni Elena na hindi ito magda-day off upang umuwi sa probinsya, kundi upang makibahagi sa sarili niyang pribadong party. Isang lihim na pagtatanghal kasama si Ricardo, sa mismong bahay na dapat ay kanila ni Ricardo. Ang lahat ay handa na, ang bawat piraso ay naisaayos ng perpekto, tulad ng isang orasan na maingat na inayos. Sumapit ang araw ng kanilang anibersaryo, at tulad ng dati, inihanda ni Elena ang isang masarap na almusal para kay Ricardo, isang almusal na may bahid ng kalungkutan. Niyakap siya nito mula sa likuran, bumulong ng matatamis na salita, "Happy anniversary, Divine Love. Tonight, the whole world will be yours, at ako ay laging sa iyo," mga salitang tila ba'y musika sa pandinig ng isang asawang nagmamahal. Ngunit sa tainga ni Elena, ito ay isang nakasusuklam na pagpapanggap, isang huling pagtatangka na linlangin siya. Bandang ika-4 ng hapon, habang abala si Elena sa paghahanda ng hapunan, na punong-puno ng mga paboritong pagkain ni Ricardo, tumawag si Ricardo, ang kanyang boses ay tila pagod at may bahid ng konsensya. Isang konsensyang hindi ganap na nakukubli. "Mahal ko, pasensya na talaga. May hindi inaasahang nangyari. Dumating ang general manager mula sa Singapore at nagpatawag ng emergency meeting sa lahat ng executive. Hindi ako pwedeng tumanggi.
Malamang, hihintayin ako hanggang gabi. Kailangan nating ipagpaliban ang ating hapunan. Asensya na talaga, mahal ko, mahabang paliwanag niya, na puno ng mga dahilan, na puno ng mga kasinungalingan. Narinig ni Elena ang mga salitang iyon, at kahit na inihanda niya na ang kanyang sarili sa pinakamalala, nakaramdam pa rin siya ng biglaang pagkabingi, hindi makapaniwala na si Ricardo ay napakalupit. Na kaya niya itong gawin sa mismong araw ng kanilang anibersaryo, ang araw na dapat ay para sa kanilang dalawa. Pilit niyang pinigil ang kanyang paghikbi, at sa isang tinig na halos pabulong, sumagot siya, "Huwag kang mag-alala, mahal. Mas importante ang trabaho. Sige, mag-meeting ka na. Hihintayin kita sa bahay, mag-iingat ka," mga salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit hindi sa kanyang puso. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nahulog ito sa sahig ng kusina at nabasag, tulad ng kanyang puso sa sandaling iyon, isang puso na paulit-ulit na nabasag sa bawat kasinungalingan. Umaasa pa rin siya na kahit sa araw na ito, mayroon pa rin kahit kaunting konsensya si Ricardo, ngunit nasira ang pag-asa niyang iyon. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha, umiiyak siya para sa kanyang katangahan, para sa 10 taong ng kanyang kabataan na naitapon sa wala, na ginugol sa isang taong hindi karapat-dapat. Biglang tumunog ang doorbell at pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha, pilit na pinipigilan ang anumang emosyon na makikita sa kanyang mukha. Ang delivery rider iyon, dala-dala ang buo ng lavender na in-order niya, simbolo ng paghihintay at katapatan, isang napaka-imbalanse at nakatutuwang bagay sa sitwasyon niya, isang pagpapalit-anyo ng katotohanan. Habang isinasara niya ang pinto, nakita niya si Annalisa sa dulo ng kalsada, nakasuot ng isang puting damit, nakatingin sa direksyon ng kanyang bahay, na tila ba ay isang diyosa ng kasamaan. Mabilis siyang pumasok sa loob, sinuri ang mga kamera, bawat sulok ng bahay ay kanyang tiningnan. Walang tao. Ngunit naalala niya, may kamera sa pasilyo sa ikalawang palapag, tapat ng pinto ng master bedroom, isang mata na nakikita ang lahat. Sa pamamagitan ng screen ng tablet, nakita niya ang mahinang ilaw sa ilalim ng pinto ng kwarto at narinig ang malambing na tugtog ng jazz, ang paboritong musika ni Ricardo, na ngayon ay nagsisilbing background sa kanyang kataksilan. Umuwi na siya, ngunit hindi para sorpresahin si Elena, kundi para sa ibang babae, ang babaeng walang kahihiyan. Ginawa niyang lihim na tagpuan ang kanilang anibersaryo sa kanilang sariling bahay, ang lugar na dapat ay sagrado sa kanila. Patay niya ang tablet, sumakay sa kanyang kotse, at nagmaneho patungo sa malapit na coffee shop, isang lugar kung saan siya makapag-iisip ng malinaw. Umorder siya ng isang kape at naghintay para sa tamang oras. Naghintay siya hanggang sa dumilim, naghintay hanggang sa sila ay nasa rurok ng kanilang kaligayahan, nagpapakasasa sa kanilang kasalanan. Nang mag-alas 7 ng gabi, tumayo siya. Oras na para matapos ang kanilang pagtatanghal at sa wakas ay magsimula ang aking. Kung naririnig pa ninyo ako hanggang ngayon, pakitulungan akong mag-comment ng number 1 sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa buong paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Nagtakip ng gabi ang buong paligid, at si Elena, sa loob ng kanyang kotse, ay nagmaneho pabalik sa bahay sa tahimik na tahimik, isang katahimikan na kasing lamin ng kanyang puso. Nakita niya ang mga ilaw na nakabukas sa loob, ngunit ang mga kortina ay nakasara ng mahigpit, isang nakakatawang senyales ng pagtatago na lalo lang nagpatunay sa kanyang hinala, isang patunay na nagbigay lakas sa kanyang loob. Gamit ang kanyang sariling susi, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, walang anumang ingay na lumikha, tila ba ay isang multo na naglalakad sa gabi. Ang bahay ay tahimik, ngunit hindi tahimik na mapayapa, kundi ang katahimikan ng isang patibong na naghihintay ng biktima, isang patibong na kanyang inihanda ng maingat. Walang tao sa sala, tanging ang malambing na tugtog ng jazz ang narinig mula sa ikalawang palapag, isang himig na ngayon ay nagdulot ng matinding pagkasuklam sa kanyang puso, isang paalala ng kanyang pagtataksil. Naglakad si Elena sa ibabang palapag, dumaan sa pangunahing banyo. Ang pinto ay hindi nakasara,
nakabukas ng bahagya, sapat upang masilayan ang lahat. Mula sa loob, narinig niya ang tunog ng umaagos na tubig, ang mahihinang tawanan, at ang mga bulungan na tila ba isang kutsilyong unti-unting sumasaksak sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang sakit na ito ay nagbigay sa kanya ng mas matinding determinasyon. Lihim siyang sumilip sa siwang ng pinto, at ang bumungad sa kanya ay isang eksena na mas kasuklam-suklam kaysa sa kanyang pinakamadilim na imahinasyon. Si Ricardo at Annalisa, ganap na hubot-hubad, ay nasa loob ng jacuzzi na hugis puso, napapalibutan ng mga talulot ng rosas at mababangong kandila, isang tanawin na nagpatibay sa kanyang pagpasya. Wala siyang naramdamang anuman maliban sa isang walang hanggang pagkasuklam, isang pagkasuklam na lumamon sa kanyang buong pagkatao. Nakamali ako, ninaliit ko ang kanilang pagiging bastos, bulong niya sa kanyang sarili, habang ang bawat salita ay nagiging bakal sa kanyang kalooban. Sa isang iglap, kalmado siyang umurong, kinolekta ang lahat ng damit ni Annalisa, ang kanyang telepono, ang kanyang pitaka, at ang mga susi ng kanyang kotse, at inilok ang lahat sa imbakan, tinitiyak na walang takas. Bumalik siya sa ibabang palapag, dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng banyo. Ang densi ay umingay ng isang tuyong klik, isang tunog na nagpapahiwatig ng kanyang kontrol. Pagkatapos, kinuha niya ang susi mula sa kanyang keyf ng mga susi, isiningit ito sa susyan, at inikot, isang metalikong piklik, na malamig ang umalingaw sa katahimikan. Ang pinto ay nakakandado na mula sa labas, at alam niya, walang takas ang mga ito. Naupo siya sa sofa sa sala, binuksan ang kanyang telepono, at nagpunta sa grupo ng Pamilya Reyes sa WhatsApp. Huminga siya ng malalim, at sa isang tinig na tila ba'y masaya at masigla, ngunit bawat salita ay puno ng lason, nagtipa siya, magandang gabi sa inyong lahat. Mayroon akong malaking sorpresa. Ngayong gabi, ipagdiriwang natin ang aming anibersaryo na may isang napaka-espesyal na party. Gusto kong imbitahan kayo lahat, mga magulang, tiyuhin, pinsan, na pumunta ngayon din upang ipagdiwang ito kasama kami. Magkakaroon ng isang pagtatanghal sa tubig na talagang kahanga-hanga na sisiguraduhin kong hindi ninyo malilimutan kailanman. Sa sandaling iyon, nagsimula ang malakas na pag-iyak at pagwawala mula sa banyo, ngunit si Elena ay ngumiti ng malamig, alam niyang ang kanyang plano ay unti-unti nang nagiging totoo. Makalipas ang 20 minuto, nagring ang kanyang telepono ng paulit-ulit sa mga mensahe mula sa grupo. Nagreply si Aling Celia, ang batang ito, palaging may mga imbensyon. Naghahapunan pa kami ng tatay mo, ngunit sige, tatawagan ko na lang ang iba para mas marami tayo at mas masaya. Alam ni Elena na ang lahat ay nangyayari ng ayon sa kanyang plano, at ang bawat desisyon ay nagdadala sa kanya patungo sa katuparan ng kanyang paghihiganti. Tumunog ang doorbell, at sumilip si Elena sa screen ng seguridad. Nakita niya ang kapatid ni Ricardo, kasama ang kanyang asawa at 2 maliliit na anak. Isinuot niya ang kanyang maskara ng katahimikan, na tila ba walang alam, at binuksan ang pinto. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, narinig pa rin ang malakas na pag-iyak at pagwawala mula sa banyo, na ngayon mas malinaw, saklolo, may tao ba dyan? Buksan ninyo ang pinto. Elena, ikaw na ahas, buksan mo ang pinto ngayon din. Ang mga insulto ni Ricardo ay naririnig ng malinaw, lalong nagpatibay sa pagpasya ni Elena. Ang mga kamag-anak na dumating ay nagsimulang magbulungan, nagtatakas sa kakaibang kapaligiran, sa hindi inaasahang sitwasyon. Si Elena ay nanatiling tahimik, kalmado, patuloy na naghahain ng inumin at prutas, tila ba walang anumang kakaiba na nangyayari, isang perpektong pagtatanghal. Sa huli, dumating sina Aling Celia at Mang Jose. Nagulat si Aling Celia sa kakaibang kapaligiran at sa malakas na pag-iyak ng kanyang anak. Sumigaw siya, Ricardo, Ricardo, anak, nasaan ka? Ano ang nangyayari dito? Agad namang sumagot si Ricardo, na may biglang ginhawa, Mama, ilabas mo ako dito. Kinulong ako ni Elena at may kasama ako dito. Nagmadali si Aling Celia patungo kay Elena, akmang sasampalin siya. Ngunit umatras si Elena ng isang hakbang at sinabi ng malamig, huminahon ka, Mama.
Ang anak mo ay abala sa kanyang pagtatanghal sa party. Ikaw at ang lahat ng iba pa ay umupo at maghintay sandali. Ang pinakamahusay ay darating pa, huwag kayong mag-alala. Lumapit si Mang Jose, madilim ang mukha, at sinabi, Elena, huwag kang magpabali-bali. Buksan mo ang pinto, hindi ito magandang biro. Ngunit sumagot si Elena nang may katatagan, hindi ako nagpapabali-bali, Papa. Ang nagpapabali-bali ay ang anak mo, at sa tingin ko, oras na para malaman ng lahat ang kanyang tunay na mukha, ang tunay na kulay ng pamilyang ito. Pagkatapos, bumaling si Elena sa lahat, at itinaas ang kanyang boses, minamahal na mga tiyo at tiya, mga pinsan, salamat sa inyong pagdating. Ang pagtatanghal na ipinangako ko ay magsisimula na, ngunit bago iyan, gusto ko lang kayong tanungin. Curious ba kayo kung anong regalo ang ibinigay sa akin ng asawa ko sa aming ika-negatibo 10 anibersaryo ng kasal, isang regalong tiyak na hindi ninyo inaasahan? Nakatayo si Elena sa harap ng pinto ng banyo, mahigpit na nakahawak sa doorknob, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat mukha ng mga taong naroroon, na ngayoy napatulala. Ang buong pamilya ay napatigil, nanginginig sa pag-asa at pagkabahala, tila ba'y naghihintay ng isang malaking pagsabog. Handa na ba kayong tamasahin ang pagtatanghal? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at malinaw, na tila ba'y isang paghatol. Dahan-dahan niyang isiningit ang susi sa susyan, at ang metalikong tunog nito ay umalinggaw sa buong bahay, na tila ba'y isang simponya ng katotohanan. Ang malalim na kliki ng tihiska ay narinig, at pagkatapos, malawak na binuksan ni Elena ang pinto, nagbubunyag ng isang eksena na magpapabago sa kanilang lahat. Mainit na usok mula sa jacuzzi ang umakyat, nagdadala ng amoy ng pabango at kasinungalingan. Sa loob ng jacuzzi na hugis puso, na puno ng bula ng sabon at mga lanta ng talulot ng rosas, nakita nila si Ricardo at Annalisa, ganap na hubot-hubad, koro, ang kanilang mga mukha ay namumutla, at ang kanilang mga mata ay tulala sa takot at kahihiyan. Nagmadaling yumuko si Annalisa upang takpan ang kanyang dibdib, habang si Ricardo naman ay nanigas na parang estatwa ng asin, hindi makapagsalita, walang makapagsabi. Tahimik na tahimik ang buong bahay, isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa anumang sigaw, isang katahimikan na sumisigaw ng katotohanan. Biglang umalingaw ang matinis na hiyaw ni Aling Celia, Ma'am. Niyakap niya ang kanyang dibdib, nawalan ng balanse, at nagngat, isang pagganap na tila ba'y naghahanap ng simpatsya. Agad namang nagulantang ang lahat at nagmadaling lumapit upang tulungan siya. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw si Mang Jose, ano ang ginagawa ninyo dyan? Magtakip kayo at pumunta sa kwarto ngayon din. Napakalaking kahihiyan. Tumakbo ang kapatid ni Ricardo sa ikalawang palapag at nagdala ng 2 tuwalya. Si Ricardo at Annalisa, na nakabalot sa tuwalya, ay yumuko ang kanilang mga ulo, pilit na dumadaan sa gitna ng maraming tao upang makapunta sa ikalawang palapag, habang nakatanggap ng mga tingin ng paghamak at mga bulong na puno ng pagtataka. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Mukha siyang matuwid at formal, sino ang magsasabi na kaya niyang gawin ito? At ang batang iyon, na may mukha ng inosenteng langaw, sino ang magsasabi, napakawalang hiya? Tumayo lang si Elena doon, nakapamaywang, pinagmamasdan ang kanilang pagtaka sa kahihiyan, isang eksena na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng katarungan. Ito ang presyo na kailangan nilang bayaran, bulong niya sa kanyang sarili, habang ang kanyang puso ay nananatiling matigas. Matapos maglaho sina Ricardo at Annalisa, ang atensyon ng lahat ay napunta kay Elena. Si Aling Celia, na ngayon ay nakaupo sa sofa, ay nagsimulang umarte ng pag-iyak, nagrereklamo, anong malas ko, aking mga mahal. Anong malas ko? Magpalaki ng anak, magpakasal, para lang sa huli ay gumawa ng bagay na nakakahiya sa buong pamilya. At ang manugang, na alam ang nangyayari, sa halip na kausapin ang kanyang asawa at payuhan siya, ay gumawa ng sirkong ito para ipahiya kaming lahat. Ano pa ang saysay ng buhay ko, sino pa ang rerespeto sa akin? Ang ilang kamag-anak ay nagsimulang sumang-ayon kay Aling Celia, na tila ba inakalimutan na ang kanilang nakita.
Umiti si Elena ng mapait, alam niyang ito na ang oras para magsalita, ang oras para ilabas ang lahat ng katotohanan. Mama, mahal kong mga tiyo at tiya, sabi niya sa isang boses na malinaw at kohat, na umaakit sa atensyon ng lahat. Alam kong ang ginawa ko ngayon ay maaaring mukhang labis, ngunit gusto kong magtanong sa inyo, kung kayo ang nasa lugar ko, ano ang gagawin ninyo? Mananahimik ba kayo, magpapanggap na walang nakita, o ilalabas ninyo ang kikinuwento niya ang kanyang 10 taon ng pagpapakasakit, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pagmamahal na ibinigay ng walang kapalit? Ikinuwento niya kung paano walang sinuman sa pamilya ng kanyang asawa ang nagkulang ng anuman, na lahat ay ibinigay niya ng buong puso. Ikinuwento niya kung paano siya nagtiis, ipinikit ang kanyang mga mata, nilinlang ang kanyang sarili sa pag-asa na magbabago si Ricardo. Ngunit hindi ko na kayang magtiis. Hindi na kapag ang mismong katulong na nakikipagtalik sa asawa ko ay nangahas na hamunin at ipahiya ako. Hindi ako pwedeng manahimik kapag ang aking sariling biyenan, ang taong lagi kong iginagalang, ang siyang nagtatakip at naghihikayat pa sa masamang gawa ng kanyang anak, isang ina na dapat ay gumagabay ngunit nagtutulak sa kapahamakan. Tumalon si Aling Celia, puno ng galit, nagsisinungaling ka. Kailan ko tinakpan ang anak ko? Wala kang alam sa sinasabi mo. At totohanan? Ngunit tiningnan ni Elena ng diretso si Aling Celia sa mata, ang kanyang tingin ay matalim. Naaalala mo ba ang sinabi mo kay Ricardo at Annalisa noong nakaraang Biyernes ng umaga, nang ako ay nasa business trip? Pinayuhan mo ang anak mo na ipagpatuloy ang relasyon niya kay Annalisa, ngunit discreetly. Sinabi mo na maghintay ng ilang taon pa hanggang makontrol ninyo ang ekonomiya at pagkatapos, kung gusto niyang hiwalayan ako, ay iba na ang usapan. Kailangan ba kong i-play ang recording para marinig mo at ng buong pamilya ng mas malinaw, para malaman ninyo ang tunay na ugali ng inyong ina at ng inyong kapatid? Ang mga salita ni Elena ay tila isang pangalawang bomba na sumabog, lalong nagpatindi sa gulat ng lahat. Si Aling Celia ay nanigas, ang kanyang mukha ay namutla, at ang mga kamag-anak ay tumingin sa kanya nang hindi makapaniwala na tila ba ay nakakita ng multo. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Kalmadong lumabas si Elena upang buksan ito. Si Attorney David Reyes ang pumasok, kasama ang 2 assistant. Ang kanyang hitsura ay propesyonal at kahanga-hanga, na tila ba ay isang anghel ng hustisya. Sinabi ni Attorney Reyes ng malinaw, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Attorney David Reyes, abogado at legal representative ng aking kliyente, si Genf, Elena. Narito ako ngayong gabi sa kahilingan ni Genf, Elena, upang linawin ang ilang legal na usapin sa presensya ng buong pamilya, upang matapos na ang lahat ng kalokohang ito. Lihim na bumaba sina Ricardo at Annalisa mula sa ikalawang palapag, ang kanilang mga mukha ay lalong namutla nang makita nila si Atty. Reyes. Alam nilang tapos na ang kanilang pagtatago. Binuksan ni Atty. Reyes ang kanyang maletang puno ng mga dokumento, at isa-isa niyang nilabas ang mga papeles. Una, hinggil sa iligal na relasyon ni Ricardo at Annalisa, mayroon kaming kumpletong at hindi matatawarang ebidensya, kabilang ang mga litrato, video, at testimonya ng mga saksi. Ito ay isang matibay na batayan para kay Elena na humiling ng annulment o legal separation na ipinapataw ang buong kasalanan kay Ricardo, at magiging dahilan ito upang mawala sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian. Pangalawa, at ang pinakamahalagang bagay, ang pananalapi, patuloy ni Atty. Reyes, habang ipinapakita ang isang makapal na folder. Narito ang isang detalyadong pahayag ng lahat ng transaksyon sa bangko, mga kontrata ng pagbili ng ari-arian at mga mahahalagang ari-arian ng mag-asawa sa nakalipas na 10 taon. At pagkatapos ng masusing pagsusuri, nakakita kami ng mga indikasyon ng pang-aabuso ng tiwala, paglustay, at sistematikong pagtatago ng ari-arian ni Ricardo, na naglalayong sadyang saktan ang kanyang asawa. Sa huling 3 taon,
Paulit-ulit na nag-withdraw si Ricardo ng malalaking halaga ng pera mula sa joint account sa ilalim ng dahilan ng mga investment sa negosyo. Gayunpaman, sa pagsubaybay sa daloy ng pera, natuklasan namin na lahat ng pondo na iyon ay inilipat sa mga personal na account ni Guy, Annalisa at ng ilan sa kanyang mga kamag-anak. Ang kabuang halaga ay umaabot sa mahigit 15 milyong piso. Isang napakalaking halaga na kinuha mula sa kanyang asawa, paliwanag ni Atty. Reyes. Ricardo naman ay bumulong, hindi totoo yan. Pinahiram ko lang yan, babayaran niya din iyon, hindi ko iyon ninakaw. Ngunit si Atty. Reyes ay gumiti ng mapait, mayroon din kaming mga recording ni Ricardo at Annalisa na nagtalakayan sa paggamit ng pera na iyon upang bumili ng isang bahay sa probinsya. Hindi ito utang, ito ay isang krimen ang paglustay ng conjugal assets, isang malinaw na paglabag sa batas. Bukod pa rito, mayroon kaming ebidensya na si Jens, Aling Celia, ina ni Ricardo, ay paulit-ulit na humihingi ng malalaking halaga ng pera kay Jens, Elena sa ilalim ng dahilan ng pagtulong sa pamilya. Ang mga halagang ito ay isasaalang-alang din sa aming panig bilang bahagi ng isang organisadong balangkas ng pagkuha ng ari-arian, isang pagsasabuatan upang sadyang agawin ang kayamanan, dagdag ni Atty. Reyes. Bumaling siya kay Aling Celia, Aling Celia, ang mga aksyon na ito, kung mapatunayan sa korte, ay maaaring maging isang criminal offense na may karampatang parusa. Sa makatuwid, Atty. Reyes concluded with a stern voice, narito kami ngayong gabi upang magbigay ng isang proposal. Tanggapin ng pamilya ang annulment o legal separation agreement na aming ipinakita kung saan si Ricardo ay kinakailangang ibalik ang buong halaga ng ninakaw na pera at talikdan ang anumang iba pang ari-arian. O ipipresenta namin ang kumpletong dosye na ito sa mga korte at mga kaukulang otoridad. Nasa inyo ang pagpipilian kung ano ang magiging kapalaran ninyo. Inilagay ni Atty. Reyes ang isang kasunduan sa annulment o legal separation na handa na sa mesa, isang kasunduan na magtatapos sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Ang katahimikan na bumalot sa buong bahay matapos ang deklarasyon ni Atty. Reyes ay mas nakakatakot kaysa sa isang bagyo, mas mabigat kaysa sa anumang pwedeng mangyari. Si Mang Jose ang unang bumagsak, niyakap niya ang kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namumutla at kulay lila, at pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig. Papa, Mang Jose, muling umalingaw ang mga sigaw, na puno ng pagkabahala at takot, habang ang mga kamag-anak ay nagmadaling lumapit upang tulungan siya. Sa gitna ng kaguluhan, habang abala ang lahat sa pagtawag ng ambulansya, at pagtulong kay Mang Jose, si Elena at Atty. Reyes ay nanatiling nakaupo, kalmado, pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Matapos mabigyan ng paunang lunas si Mang Jose, si Ricardo ay lumabas ng loong-loong, mukha siyang patay na nabuhay, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay gusot, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa mata ni Elena, alam niyang wala siyang mukhang maihaharap. Lumapit siya sa mesa, kinuha ang panulat ng nanginginig, at walang imik na pinirmahan ang kasunduan, isang pirma na nagtapos sa kanyang pag-iral. Si Aling Celia naman ay lumabas sa silid, hindi na umiiyak o sumisigaw. Mukha siyang tumanda ng 20 taon, ang kanyang mga mata ay sising-sisi at walang buhay. Tiningnan niya si Elena, at pagkatapos ay ang papel na may pirma ng kanyang anak. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas mula sa kanyang dibdib. Kunin mo na, sabi niya sa isang tinig na paos. Ituring mo na ang pamilyang ito ay may utang sa iyo, isang utang na hindi kailanman mababayaran. Walang sinabi si Elena, tanging senyas lang kay Atty. Reyes. Sinuri niya ng mabuti ang mga pirma at kinuha ang lahat ng mga dokumento. Tapos na ang aming trabaho dito. Kami ay aalis na, magalang nasabi ni Atty. Reyes, na tila ba isang pagtatapos ng isang mahalagang misyon. Si Elena naman ay tahimik na tumayo at lumabas patungo sa pinto.
Wala siyang naramdamang kagalakan ng tagumpay, tanging isang malalim na pagod at kawalan, isang malaking puwang na napuno ng napakalaking pagkabigo. Ang 10 taon ng kanyang kabataan, ang kanyang pagmamahal at pagpapakasakit ay nagtapos sa isang nanginginig na pirma at isang mapait na pananalita, isang pagtatapos na kasinglamin ng simula. Lumipat si Elena mula sa malaking bahay, bumalik sa maliit na apartment kung saan siya nanirahan bago sila ikasal. Ang mga proseso ng annulment o legal separation at ang paglilipat ng ari-arian ay mabilis na inasikaso ni Atty. Reyes, na tila ba ay walang kahirap-hirap. Si Ricardo ay umalis na walang anuman, walang naisalba sa kanyang yaman. Ang malaking bahay, ang mga sasakyan, at ang lahat ng pera na kanyang ninakaw ay ibinalik kay Elena. Narinig ni Elena na ang pamilya Reyes ay kinailangan ibenta ang kanilang apartment upang bayaran ang mga utang at medical expenses ni Mang Jose, isang malaking dagok sa kanilang dating yaman. Si Ricardo, matapos mawala ang lahat, ay hindi na nakabangon. Nawalan siya ng trabaho at nilamon siya ng alak, isang pagkalunod na kasinglala ng kanyang kasalanan. Wala ng pera, mabilis din siyang iniwan ni Annalisa, nawala ng walang bakas, na tila ba isang multo na naglaho. Si Aling Celia, matapos ang matinding pagkabigla at ang paglayo ng kanyang mga kamag-anak, ay nalugmok sa depresyon. Ang pamilyang dati ipinagmamalaki ang kanilang kayamanan at posisyon sa lipunan ay ngayon isang tambak ng abo, isang mahalagang aral tungkol sa kasakiman at kasinungalingan. Si Elena ay hindi nagalit sa kanilang pagbagsak, tanging ang malaswang realidad ng karma ang kanyang nakita, isang batas ng universo na walang pinipili. Naghahasik sila ng hangin at ngayon ay nag-aani ng bagyo, isang bagyong kanilang sariling gawa. Sinimula ni Elena ang isang bagong buhay na nakatuon sa pagpapaunlad ng kanyang Elena's Touch Wellness Center. Natagpuan niya muli ang kanyang kaligayahan at kumpiyansa sa sarili, binalikan niya ang mga libangan na kanyang nakalimutan, pagpipinta, pagsayaw, at ang pagsali sa book club. Mas madalas siyang naglakbay, ginalugad ang mundo, at natuklasan niya na ang kaligayahan ay hindi kailangang nakasalalay sa isang lalaki, kundi sa sarili niyang kakayahan na lumikha nito. Ginamit ni Elena ang isang bahagi ng perang na-recover upang itatag ang Phoenix Foundation, isang maliit na pondo na nakatuon sa pagbibigay ng libreng legal at psikolohikal na tulong sa mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso o panloloko sa kasal, na tila ba isang tanglaw ng pag-asa. Isang hapon, sa isang pagpapakilala ng kanyang pondo, nakita ni Elena ang isang pamilyar na anino sa dulo ng silid, si Ricardo. Payat na payat siya at tila tumanda na. Hindi siya naglakas loob na lumapit, tanging nakatingin lang kay Elena mula sa malayo sa katahimikan. Sa kanyang mga mata, wala na ang kayabangan o ang pagkalkula, tanging isang huling pagsisisi ang namayani. Nagkatinginan ang kanilang mga mata. Mahina lang na tumango si Elena, hindi pagpapatawad, kundi kapayapaan. Ang lahat ng utang ay nabayaran na at wala na silang koneksyon. Ngumiti si David at sinabi, "Ngayon, talagang nagniningning ka, Elena, isang tunay na phoenix na bumangon mula sa abo." Sumagot si Elena, "Salamat sa iyo, Atty. David. Ikaw ang aking dakilang kaalyado, ang nagbigay sa akin ng lakas at gabay." 1 taon matapos ang lahat, nagkaroon ng di inaasahang pagtatagpo si Elena at Annalisa. Si Annalisa ay nagbago ng husto, payat, maputla, at simple ang pananamit. Isinasauli niya ang singsing ng kasal ni Elena at humingi ng tawad. Ngunit hindi ito tinanggap ni Elena, bagkus ay ibinalik niya kay Annalisa, "Hindi ko na kailangan yan. Kunin mo. Ipagbili mo at magsimulang muli, gamitin mo iyan upang makabangon. Ituring mo yan na unang aral mo kung paano kumita ng pera sa sarili mong pagsisikap, hindi sa pamamagitan ng panloloko." Hindi pinatawad ni Elena si Annalisa, ngunit wala na rin siyang nararamdamang galit, tanging pag-unawa. Ilang buwan pagkatapos, tumawag si Atty. David Reyes upang ibalita, si Ricardo ay nahatulan ng 15 taong pagkakakulong dahil sa estafa at qualified theft,
habang si Aling Celia ay binigyan ng 3 taong probation dahil sa kanyang pagiging kasabwat. Inimbitahan ni Atty. Reyes si Elena sa isang maliit na salu-salo at ipinakilala si Miguel, isang talentadong arkitekto, isang mabuting kaibigan niya. Si Elena at Miguel ay may maraming pagkakapareho, pareho silang dumaan sa pagkabigo. 1 taon pagkatapos, sa isang paglalakbay sa Palawan, inalok ni Miguel si Elena ng isang taos-pusong kasal. Elena, pakasalan mo ako. Hindi ako nangangako ng buhay na marangya dahil mayroon ka na niyan. Nangangako lang ako ng balikat na pagsasandalan, isang bahay na laging puno ng tawanan, at isang taos-pusong pag-ibig sa buong natitirang bahagi ng aking buhay, isang pag-ibig na walang katapusan. Nagpakasal si Elena kay Miguel at nagkaroon sila ng isang malusog at gwapong anak na lalaki. Natagpuan niya ang tunay na kaligayahan, isang kaligayahan na mas matamis kaysa sa anumang yaman, isang kaligayahan na hindi kailanman niya naisip na magiging posible. Ang pagmamahal ng magulang, kung bulag at nagiging kontrol, ay sumisira sa halaga ng pamilya at nagtutulak sa mga anak sa maling landas. Ang tunay na pagmamahal ay respeto at pag-unawa. Ang kanilang pagbagsak ay paalala na ang pagtatago ng kasalanan ay humahantong sa kahihiyan. Ang kawalan ng pasasalamat, pananagutan, at labis na kasakiman ay sisira sa pinakamagagandang bagay na mayroon ka. Ang pagmamahal ng iba ay hindi kailanman dapat ituring na karapatan. Ang tunay na paglago ay nasa pag-unawa sa iyong mga pagkakamali at pagbabayad sa mga ito. Ang kabutihan ay maihalaga lamang kung inilalagay sa tamang lugar. Minsan, ang matalinong pagganti ay hindi lang para sa katarungan, kundi isang paraan din upang gisingin ang moralidad. Ang katahimikan sa harap ng kasamaan ay hindi kabutihan, kundi pagpapahintulot. Ang tunay na lakas ay ang pagbangon mula sa mga abo, hindi para magtanim ng galit, kundi para bumuo ng isang mas magandang kinabukasan na puno ng pag-asa at pagtulong sa kapwa. Ang buhay, tulad ng phoenix, ay muling isisilang, laging may pag-asa para sa isang bagong simula. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Elena? Tama ba ang kanyang ginawa sa lahat ng nangyari? O may iba ba kayong gagawin kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Kayo ba ay mananahimik na lamang? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa ninyong mensahe. Pinahahalagahan ko ang inyong opinyon at ang bawat salitang inyong ibabahagi. Kung ang kwentong ito ay nagpataas ng inyong damdamin o nagpukaw ng inyong isip, huwag kalimutang i-like, ay share sa inyong mga mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay madarama din ang kwentong ito. At mag-subscribe sa channel Ang Tahimik na Ganti upang hindi ninyo mapalampas ang susunod na mga misteryo at dramang hatid namin, mga kwentong magbibigay aral at inspirasyon. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon, baka ikaw na mismo ang maging bida sa kwento ng pagbangon mula sa pagsubok. Ang kwentong ito ay kathang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.